Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Meron po tayong isang nakakagulat na balita rito na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ito po ay kung paano ang isang simpleng pagkakamali sa copy-paste ng wallet address ang naging sanhi ng pagkawala ng $3.08 million sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mundo ng crypto, kung saan ang bawat transaction ay permanente at walang undo button, ang ganitong pagkakamali ay hindi po biro. Kaya naman, pag-uusapan natin ang detalye ng pangyayari na ito. Paano ito naganap at anong aral ang maaari nating matutunan upang maiwasan ang parehong pagkakamali na ito. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba talaga ang nangyari sa crypto trader na ito kung bakit siya nawalan ng $3.08 million? Ayan, ang laki. Ang crypto market po ay kasalukuyang nasa bullish state kung saan si Bitcoin ay naglalakbay patungo po sa presyong $100,000 na price target. Sa kabila po ng excitement na ito ay meron pong isang trader ang nakaranas ng matinding dagok matapos niyang maipadala ang 7 million na Pyth tokens. Yan, katumbas po yan ng $3.08 million sa isang maling wallet address. Yan. Swerte naman po ng nakatanggap ng wallet address na yan kung sakali man na may gumagamit niyan. Ayon po sa ulat ay nagkamali ang trader sa pag-copy-paste ng deposit address mula po sa kanyang transaction history. At sa kasamaang palad, ang address na kanyang napili ay hindi ang tamang deposit address, kundi isang scammer's wallet na may parehong unang 4 na character. Isang simple ngunit mahalagang pagkakamali ang naging dahilan upang mawala ang napakalaking halaga sa loob lamang ng ilang segundo. Ayan. Napakamalas naman po. Scammer pa. Napunta pa sa isang scammer. Ngayon ay paano po nagawa ng scammer ang panluloko na ito? Mahalaga pong maunawaan na ang scammer ay hindi po basta-bastang gumagawa ng random na wallet address. Gumamit po siya ng tusong diskarte upang lukuhin ang trader. Una ay lumikha po siya ng wallet address na may parihong unang 4 na letra ng tunay na deposit address ng biktima. Pagkatapos ay nagpadala po siya ng maliit na halaga ng cryptocurrency kung saan ay ayan, nasa mga 50 digits 1 na sol sa wallet ng trader. Dahil dito, ang peking wallet address ay lumitaw sa transaction history ng trader at ito po yung nagdulot sa kanya ng kalituhan. Kapag nag-copy-paste ang trader ng wallet address mula sa kanyang transaction history, ito po ang naging sanhi ng pagkakamali. Isang simpleng aksyon na nagdulot ng napakalaking pagkalugi. Kaya kawawa naman po siya. Ngayon ay bakit po hindi na maibalik ang nawalang crypto? Sa blockchain technology, lahat po ng mga transaction ay permanente. Wala pong undo o cancel sa oras na ito'y naisagawa. Ito ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng blockchain, transparency at irreversibility. Bagamat ito ang nagtataguyod ng tiwala sa teknolohiya, ito rin ang nagiging dahilan ng matitinding problema kapag may maling transaction. Sa ganitong kaso, ang pagkakamali ng trader ay naging tulay para sa scammer upang makuha ang kanyang $3.08 million. At wala nang magagawa ang biktima upang mabawi ang kanyang pera. Ay, kawawa naman po talaga siya. Ngayon ay ano po ang mga aral na dapat nating matutunan dito? Bilang mga crypto trader or investor ay napakalaga ng pagiging maingat sa bawat transaction. Kaya meron po tayong ilang mga tips dito upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali. Una ay huwag pong magtiwala sa transaction history. Laging i-double check ang wallet address mula sa opisyal na source at huwag pong basta-bastang kopyahin ang address mula sa ating transaction history. Pangalawa ay basahin po ang buong address. Siguraduhin suriin ang buong address at hindi lang ang anumang ilang letra nito. Ang mga scammer ay madalas na nagki-create ng wallet addresses na halos magkapareho sa legit na address ng kanilang bibiktimahin. At pangatlo ay gumamit po ng QR codes. Ayan, mas maganda po kung hanggat maaari ay mas magandang gamitin natin yung QR code upang maiwasan ang manual na pag-input o pag-copy-paste ng ating address. At ang pang-apat upang huli ay maging mapanuri sa maliit na transaction. Kung may nakita po tayong hindi pamilyar na transaction ay mag-ingat at wag po agad magpapadala ng pera or pondo.
Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Yan, para sa atin ay ito po ay isang mahalagang paalala na maging doble ingat. Bagamat exciting po ang potensyal na kita sa crypto market, napakadelikado rin. Napakadelikado na rin ito kung hindi tayo talaga mag-iingat. Ang ganitong uri ng scam ay maaari pong mangyari sa kahit sinong trader. Kaya't lagi pong tandaan ang tamang due diligence bago gumawa ng transaction. Ang ganito pong insidente ay paalala rin na hindi po sapat ang excitement o bullish market upang magtagumpay sa crypto. Kailangan po ng tamang kaalaman, disiplina at mag-ingat sa pagsusuri sa bawat galaw sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang pangyayaring ito ay isang mahalagang aral para sa buong crypto community. Sa likod po ng matataas na kita sa crypto trading ay ang mataas naman na panganib na dulot ng maliliit na pagkakamali. Bilang mga traders or investors, responsibilidad natin na aralin at sundin ang mga tamang hakbang upang maprotektahan ang ating mga investments. Huwag po nating hayaan na ang ganitong pagkakamali ay mangyari sa atin. Sa halip, gawin natin itong gabay upang maging mas maingat, mas mapanuri at mas handa sa bawat transaction. Tandaan, hindi lamang kita ang mahalaga sa crypto. Ang kaligtasan ng ating investment ang tunay na yaman. Ngayon ay mga ka-crypto, ano pong masasabi ninyo sa nangyari sa trader na ito? Nagkaroon na rin ba kayo ng katulad ng experience or may kakilala kayong muntik ng mabiktima? I-share po ninyo ang kwento sa comment section sa ibaba. Maliban dito ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like para lagi kayong updated sa aking mga crypto updates. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.